hapon po sa inyo. As of now, wala pa ho pinakamalinaw na update binibigay sa inyo. Yes, sir. Wala pa po. Okay, missing po yung mga relatives nyo. Sir, ano nang pinaka-update, Secretary? Unang-una, sa ngayon po, babanggitin ko po yung pagdating ng 8 sa Saudi Arabia, sa Jisan. At binabanggit ko po ito, yung 8 nasagip kasi makakakalap tayo ng impormasyon dun sa 8 nasagip, including the captain. So, Sino po yung mga 8 nasagip? yung 8 nasagip, kasi 21 po yung crew, Sen. Okay. Merong 8 nasagip. Dumating yung rescue team. Okay. At lahat na po ay nakatalon sa, at least karamihan nakatalon sa tubig, Okay. sa dagat. At 8 ang na-rescue. Mhm. At ito po yung 8 nakauwi, nakarating kagabi sa Saudi Arabia. Wala doon sa 8. At wala po. Kasi Okay. kung 21 po yon, 8 ang nasagip sa tubig. Mhm. Ibig sabihin may 13 unaccounted for. Okay, kasama na po yung Kasama mga po relatives sila nila. doon. Doon sa 13 unaccounted for, merong 4 na napabalitaan na nasawi. Pero hindi pa ho ito kumpirmado. Mhm. Kaya't aalamin pa ho natin. Yung isa sa mga buhay ay yung kapitan. Okay. At mahalagang source ng impormasyon bukod doon sa iba, yung kapitan Sen. Kasi yung kapitan ang dalagang may responsibilidad na mamahala sa kanilang lahat. Mhm. So aalamin po natin kung totoo na may nasawing 4. Okay. Ngayon, kung bukod pa doon sa nasawing 4 na napapabalita, So yung 4 confirm na po yun. hindi pa Senak. Although may reports na po. May report na kaming natanggap sa UK MTO Okay. na may 4 na nasawi. But again, pangako ko po sa mga pamilya na i-validate natin yan sa iba't ibang source katulad nung survivors. Okay. Sila kasi ang posibleng maging source. Mhm. Kasi po, ang isa sa mga impormasyon ay yung 4 sumama dun sa barko. Okay. Oho. So ngayon, hindi pa ho natin alam kung totoo lahat ito, but aalamin ho natin. So yung 13 po ay positive na nandun sila sa barko nung mangyari yung Yes. Pagpasabog. Yes, sir. Okay. Target ho ba talaga ng mga Houthi rebels yung barko? At bakit po? Ba't yun ang tinarget? Hindi natin alam, Sen. But this much we know. 3 beses dumaan sa Red Sea yung barko sa isang voyage. Galing sa Amerika, umakyat ng Egypt, isang daan. Wala ba yun. ibang daanan? Bakit alam naman nila hotspot yun? Meron pong isang ibang daanan, Sen. At higit kumulang 70% ng barko ay umiwas na po eh. O so itong barkong ito, nagpumilit na daanan pa rin yung lugar na yun kahit na yung iba umiwas Opo. na hotspot. So may problema ang kapitan dito. At hindi lang yun, Sen. 3 beses pa ho dumaan. Nakatakas na, nakalusot na ng paakyat. Bumaba pa sa Somalia, naghatid ng grain sa World Food Program. So pangalawa pong baybay yun. Then umakyat pa ng Jeddah at doon na nadali. So may pangatlo. problema dito yung kapitan. Pilipino bang kapitan? Filipino po, it's 21 out of 22 Filipino. For all intents and purposes, all Filipino crew na po yan, Sen. Isa lang ang hindi hindi Filipino. Okay, so may pananagutan dito yung kapitan. Kung Meron tutusin. po, Sen. Definitely, kasi ang kapitan, kaya nga po ang sabi ko kanina, the captain is an important source of information. Siya talaga yung tinatawag na captain's log or captain master's report. Okay, nakausap niyo na po yung kapitan at natanong po ninyo o ng mga investigador, bakit 3 beses kang dumaan doon, nakalusot ka na ng una, pangalawa, pangatlo, talagang nagpumilit ka pa rin, umiiwas na nga lahat, ikaw, pinilit mo pa rin dumaan doon. Inaalam pa ho natin yan, Sen. Kagabi lang talaga sila natanggap mga alas 10, alas 11 sa oras natin. Opo. So, binibigyan pa sila ng sapat na panahon. At itong araw na ito sila makakausap, Sen. 5 oras tayong lamang sa kanila. So, higit kumulang umaga pa lang doon. So, malalaman ho natin yung impormasyon. So yung 8, so yun po yung nakausap na rin po ng DMW. Yun hong kakausapin today, Sen. Pag Kasi dumating. sila ho yung sinasabi kong kagabi pa lamang dumikit sa puerto yung barko nila. At yun nga, pagod at kailangan kumain at medical check-up.
Yun ho kasi talagang unang-unang protocol. Alamin kung may sakit sila o hindi. Mabuti na rin po yun kasi nabanggit ko rin yata sa kanila. Mahirap naman po kung kausapin ay medyo mahilo-hilo. Okay. Wala sa sarili at sasabihin pa niya, nagsinabi ko yun dahil wala ako sa sarili ko. Wala ho bang ginagawang search and rescue para doon sa mga missing? Nagkaroon ho ng search and rescue pero tinapos na po yung search and rescue nung rescue team na nagpunta doon. Ano pong side ng yung search and rescue sa atin, gobyerno or Hindi po sa ship owner side po ito. It's a Liberian flag but it is Greek ship managed. so Greek. yung Greek authorities ang gumawa po ng search and rescue? Isa pa ho yung issue yan, Sen. Kasi according to the ship owner, nanawagan sila sa naval forces at wala daw dumating. Wala dumating, natakot. Wala daw dumating. Whether it's Greek or other naval forces. Bakit po? Ba't walang dumating na Hindi parang- ho natin alam, Sen. Okay. But ang nangyari ay, yun nga, kasi isa lang ang rescue ship. According to the ship owner, hindi pinapasok ang ibang rescue ship, isa lang. At yung kaisa-isang rescue ship na yon, nag-antay pa nga, di ba? Inantay pang matapos yung search bago nakalakad yung 8. Tangan na niya yung 8, Sen. Lulan na niya yung 8. Mhm. So siguro mga 48 hours pa nag-antay dun habang tinatapos yung search. Ang daming lapses. Pero ang nangyari, sabi nung Houthis, umalis na kayo dyan by sunset. Mhm. So nung isang araw yon. So napilitan ng umalis, tapusin yung search kasi ang delikado naman ngayon doon yung 8 buhay, Mhm. yung 8 nahanap. So to at least kahit papano to save the 8 na nandoon pa na nanganganib Sana na rin. ilagay mo na sa safety. Ang sinasabi ay hindi raw makapasok, rini-restrict talaga ng Houthis yung lugar na yon. Hindi ko naman ho sina-justify Okay. yung pangyayari pero yun ang explanation na nadinig namin. So naglayag na po yun and ang isang sinasabi nung ship owner, alerted daw ang lahat ng passing ships na mag-slow down at maghanap kung meron pa man nasa tubig. Makita. Oho. May isa pang anggulo dito, Sen. Ang Houthis naglabas ng statement. They have in their hands rescued seafarers. Okay. So, posible Ilan daw po? nasa kamay ng Houthis. Ang hindi natin alam pa, Sen, inaalam pa ho ng DFA, sina Yusek Ed De Vega, kung ilan at sino. So hindi sinasabi ng Houthi. Hindi po. Nung statement na yon, sinagot ng US Embassy sa Yemen. Sabi nila, release them. They are kidnapping them. And ang sagot naman ng Houthis dun sa sinabi ng Amerikano is, we are taking care of them. Sabi niya, we are not kidnappers. Ganun. Yun parang nagsasagutan din silang dalawa. Yan ang alam Pero natin. yung side po natin sa ating government, wala ho bang ginagawang pakikipag-usap sa mga Houthis? Although hindi ko kinokondon yung mga kidnapper na dapat kinakausap natin at makipag-deal tayo. Yung bang ano bang kailangan niyo, Sen- bakit ba ginawa niyo ito? O ngayon nasa inyo yan, baka pwedeng pakawalan niyo, etc. Sen, meron po. Merong ginagawa ngayon ang DFA. Okay. Hindi ko lang ilalahad, Sen, yung detalye. Okay, sige, it's Kasi okay. I sensitibo understand. po I understand. yung bahagi na yan. Okay lang po yun. Opo. But rest assured, nakausap ko si Tess Lazaro at Yusek Yusek De Vega. Ed De Vega na meron pong ginagawan po ng paraan in terms of yung malaman kung ano yung sitwasyon doon Okay. with the Houthis. At meron na rin ho kaming galaw, meron kaming group chat na balita ko yan sa group chat nila. Meron ho kaming na ring mga pamahalaan. Ako mismo ang kumausap sa at least 2 governments. Okay. Yun po ang status sa ngayon, Sen. Okay, so narinig niyo po, sir, mga ma'am, so umasa tayo na sana yung sinasabi ng Houthis na meron silang hawak na mga na-rescue, sana lahat nandoon at yun ang siguro dahil sa usapan and eventually sabi ng Houthis hindi raw sila kidnapper, di ba? Yun ang palitan nila ng statement ng US. Wala pong hinihinging ransom. Sa pagkakaalam namin, wala po, Sen. Good. For the meantime, ano pong tulong na maaaring maibigay at maasahan po ng mga pamilya nandito ngayon? Pamilya nito mga Yes, seafarers meron natin. naman ho kaming nakahandang tulong pinansyal at iba pa. Pero I think ang nabanggit ko ho sa kanila nung dinalaw ko sila, hindi pa ito yung tamang panahon
Kasi ang mas mahalaga yung kaalaman at yung pagsagip kung kinakailangan pa. Yes, I agree. So baka malagay pa sa baka ma-mistake pa ang aming intention ng pag-abot ng tulong pinansyal kung iabot no, yan not, ngayon. not now. Ibig sabihin Opo, po, opo. para malaman ba nila na Opo. meron pang tulong matatanggap at Yes, anong yes, klaseng sir. tulong? Yes, yan. Definitely meron Yes, po yan, yun. yes, yan. At Sen, masasabi ko nga na gawa rin yan ng inyong legislation, yung budget na ibinigay niyo sa amin. And of course, binabantayan na maigi ng ating Pangulo ang aming implementasyon ng pondo na yon, yung action fund na tinatawag. And then, meron din pong bukod sa kung anong nakasaad sa batas, meron din kaming mga pinag-uusapan na tulong at nakausap ko na ho yung mayor at yung fellow cabinet official na binabanggit natin para makatulong din particularly kay Mrs. Faner. Nabanggit na natin kanina na itong kapitan, tigas ulo. Ano po yung mga ginagawa natin ngayon na para masiguro at ma-orient itong mga kapitan ng barko, especially Pilipino, na pag sinabing lugar na yung hotspot at wala nang dumadaan dyan, huwag ka nang dumaan, huwag mo nang pilitin. Actually, Sen, ang initial finding is may malaking kasalanan yung agency at saka yung ship owner. Ayon sa Agency. regulasyon natin, kada daan sa Red Sea, 4 na bagay. Una, kailangan may report na dadaan sa Red Sea with the names of the seafarers who are passing through the Red Sea. Through the agency. Yes, Sen. Okay. 3 beses dumaan, 3 beses dapat may report. Ni isang report wala. Walang ginawang agency. Wala po. Abay, may pananagutan May pananagutan talaga, Sen. Kaya nakapabayaan. nakasuspindi po ngayon. Mabuti naman. Nakasuspindi ngayon. Both the principal and the agency. Pangalawa, risk assessment. So, ano yan? Report din yan. Pangatlo, armed guards. Mukhang meron kasi may armed guards. Pang-apat, ito hindi rin nasunod, Sen, military escort. So, bukod sa armed guards na nakasakay sa barko, dapat may Walang armed guards. may armed guards po. Meron. Pero pero yung walang military escort. Hindi, kahit na may armed guards, military escort, kung missile naman yung ginamit. mahirap Pero at na- least, ano yun. Sen, may pagka-deterrent effect din yun. Yusek De Vega, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, gentlemen. Ano po yung pinaka-latest from the DFA side na may babalita po natin sa mga pamilya ng ang mga nawawala? Baka nabanggit na ni Secretary yung 8 makakarating Thursday ng gabi, no? Yung Yung 8 na rescue. Okay. Ang problema, wala pa tayong ma-confirm kung talagang may ano na nangyari sa iba. Kasi po, pati yung Houthi government, sinabi sa ating consul, wala silang info. Maaari ba yun? Baka hindi nila hawak yung sinasabi ng 5 o 6 na hostages. Kung ganon, kasi may 4 daw na namatay. Yan ang sabi ng 8. And na Pilipino. So that means 8 plus 4, 12. Tapos may 9 pa, may 9 pa na unaccounted for. Okay. Ngayon, sabi ng Houthis, may 5 o 6 silang hawak. Secretary, anong narinig nyo? Kami, 6 ang narinig namin. Kayo, di ba? Well, sa news reports, 6 USEC. But of course, I think you mentioned na i-confirm pa yung news reports. Okay, yung sa sinasabi ng Houthis na meron silang hawak na mga seafarer, wala ko ba na ipag-uusap sa kanila from our side na para alamin kung sino-sino mga yun, kung ano mga pangalan? Opo, yung ating honorary consul sa Yemen, Okay. pumunta mismo sa Ministry of Foreign, kinausap mismo yung Ministry of Foreign Affairs na hindi natin kinikilala yung government, no? Okay. Ng Houthis, kasi dalawa yung government sa Yemen. Okay. Sabi ng Ministry of Foreign Affairs, wala rin silang information diyan. So, ewan ko kung group ito or So saan ang galing po yung information na meron silang hawak? in-announce to ng US government mismo, pero ano lang sabi nila na kailangan nilang, they're calling on the Houthis to release their hostages. Okay. So ganito po, we're still confirming that at bukas nga magkikipag-meeting kami ni Secretary Kakdak ano yung best way forward. Kasi humingi rin nga sila ng tulong dyan sa sinasabi nga magiging risk assessment. Okay. Pero tayo po mismo sa side ng DFA, wala akong naipag-usap sa mga taga-Houthis para alamin kung talagang ipakumpirma kung talagang meron silang hawak o wala ng mga seafarers. Hindi tayo kumakausap ng diretso sa kanila, pero kumakausap tayo ng friendly government. Okay. Oman, Saudi, Qatar, kinakausap natin para, kasi may mga kontak yan Okay. Saudi. Mhm. Para makuha information and we hope somebody gets information. Okay, ginawa po natin yung USEC. Yung sinasabi nyo. Na, Yun ang source natin, yung, lalo na sa
sa Oman. Dahil dati, nagtagumpay na yan dahil may inuming 17 na dumaan din ng Oman. Okay. Makikipag-usap pa lang po tayo doon sa UTIS, although hindi tayo diretso nakipag-usap pala sa kanila through another government na siya yung kinakausap natin, tinatap natin para kumuha ng tamang impormasyon whether or not totoo yung sinasabing from the US government. Sabi nyo na merong hawak ang Houthis at ni-request ng US na pakawala na. Yes, at saka besides, pupunta si President sa US, I'm sure he will mention this kay President Trump or yung ating secretary, kay Secretary Rubio. Ano pong mensahe ng DFA dito po sa mga pamilya ng mga missing na mga seafarers? Mensahe sa pamilya, niyaramdam namin yung nangyari pero gagawin namin ng lahat para mahanap natin kung saan yung mga iba. No? Yung 8, makakauwi nung Thursday night. Salamat po. Nagkikipag-meeting tayo. So, magkakaroon ng investigation, pinangakuha niya ng DMW kung ano ba talaga, kung bakit sila nandun sa Red Sea. Kasi po, ito, para sa lahat ng mga seafarer at hindi lang sa pamilya na itong nasa Eternity Sea. Meron kayong karapatan na tumanggi kung ayaw niyong dumaan doon dahil may high-powered weapons na yung Houthis. Kaya kung gusto niyong tumanggi, huwag kayong sumakay at kung nag-violate at pinilit kayo tulad ng sinasabi ng ibang mga pamilya dyan ngayon, pwede kayong isuspende tulad ng sinabi ni Secretary Kakdak para kung gano'n, kung hindi ba, hindi baka mag-ban na lang tayo kung hindi walang susunod sa patakaran natin. So yan po, we will do all we can to protect our seafarers. Yan ang utos ni President Marcos. Yan ang layunin natin para sa bayan. I understand po, tama yung sinasabi niyo, pwede silang tumanggi. Pero usually, hindi tumatanggi po yung mga kasamahan doon sa barko kasi pinaubayan nila yung kanilang faith doon po sa kapitan. So ang kapitan ho talaga may malaki panagutan. At saka yung akit yung sweldo po. Pero kung yung kapitan, Pilipino rin, hindi ba niya iniisip na napakapanganib doon? O kaya nga po, yung kapitan ho talaga dapat madiin dito. Sabi nga kanina ni Secretary Tama po. Kakdak. Okay. So, We will update you, Senator and Secretary. See you tomorrow. so tomorrow, Magkikita po kami makikita kayo ni Yusek. Saan po kayo makikita? sa DFA po. DFA. Sige po, sasamahan po namin kayo sa DFA para kami po makikinig din. Andun si Secretary at saka si Yusek. Tingnan natin kung ano yung pinaka-latest. Hopefully, meron tayong makuha na mas maganda-gandang balita ngayon. Yes, sir. Naiintindihan po namin. Okay. Ang isa ko pa pong question is, kung totoo po talaga yung sinasabi nila na for casualties, possible po ba na may makuha pa na body? Kasi, Kaya yun po yung mahirap masagot. Ayun. Kung may makuha pa, ma-retrieve na bodies ng mga nasawi, kung meron man at kung sino yon. Yan po yung biniverify pangaraw Alamin pa ho natin. opo, ng sir. DMW. Opo. Sa ngayon po kasi mahirap mag-speculate. Ano po? Yes po. May sabi-sabi na merong 4 na nasawi hanggat hindi nakakausap yung 8 na darating kasi sila mismo nandoon, eyewitness sila, nakita nila kung ano talaga nangyari, i-interviewin po ng DMW, i-interviewin ng DFA, doon magkaalamanan tayo. Okay po, Okay? sir. Sige po, tomorrow na naman po doon sa DFA, sasama po kami at kasama po si Secretary. Sen, sa harap ninyo, rest assured, tutulungan. Hindi ho namin, sinabi na rin ho namin to, hindi kami bibitaw. Opo, naiintindihan po Kakapit namin kami yun, at, sir. Salamat. Tutulong po kami sa inyo ng ganap. In fact, kung ano yung nakasad sa batas, hihigitan pa ho namin yon. At alam ko naman po, sa mga ganitong sitwasyon, yung ating gobyerno hindi po pabaya, yung ating Pangulo, alam ko po malapit ang puso niya sa mga OFW. So, sisiguraduhin po niya na meron pong mangyayaring linaw dito po sa insidenteng ito through DFA and Yes. DMW. Sen, simple lang ang mandato sa amin ni Pangulo. Take care of the families. Kanina lang nag-cabinet meeting kami at nagulat muli ako sa kanya Ayun. tungkol sa pag-alaga sa inyo. Sige po. Yusek De Vega, anong oras po, Yusek, ang pag-uusap para sasama po yung staff po ng RTA at saka ng Senate? Hindi pa finals pero ang alam namin, lunch invitation. Okay, Sec. So tomorrow na lang. Yes, boss. Kita-kita tayo doon. Kasama po yung mga family ng mga seafarer at saka yung mga reporter namin. Sige, ma'am. Tatawagan po kayo ng reporter po namin tomorrow. Para doon sa schedule ng pagsama po namin. Yes, ma'am. Okay. Senate po and Sa- RTI. sige po. Sige po. Sige po. Salamat Thank po. you so much po. Thank you po sa pagpunta. Magandang hapon po, ma'am.